Amos Kabanata 5, Panawagan upang magsisi. Mga taga-Israel, pakinggan ninyo ang panaghoy kung ito tungkol sa inyo. Nabuwal ang Israel at di na makakabangon. Nakahandusay siya at sa kanya'y walang tumutulong. Sinabi ng Panginoong Yahweh, sa 1,000 kawal na inatasan ng isang lungsod, 100 ang makakabalik, sa 100 namang inatasan ng isa pang lungsod. Ang makakabalik ay 10 na lamang. Ito pa ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel. Lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Huwag kayong pumunta sa Bethel upang humingi ng tulong. Huwag kayong pumunta doon sa Beersheba, sapagkat ang mga taga-Gilgal ay tiyak na mabibihag. At ang Bethel ay mawawalang kabuluhan. Lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Kung hindi, bibab siyang parang apoy sa mga anak ni Jose. Susunugan ang Bethel at walang makakasugpo sa apoy na ito. Kahabag-habag kayo na nagkakait ng katarungan. At yumuyurak sa karapatan ng mga tao. Nilikha ni Yahweh ang Pleiades at ang Orion. Itinatakda niya ang araw at ang gabi. Tinipon niya ang tubig mula sa karagatan, upang muling ibuhos sa sangkalupaan. Yahweh ang kanyang pangalan. Winawasak niya ang mga kuta at dinudurog ang mga tanggulan. Namumuhi kayo sa naninindigan sa katarungan. At hinahamak ang nagsasabi ng katotohanan. Ginigipit ninyo ang mahihirap, at hinuhuthot ang kanilang ani. Kaya't hindi ninyo matitirhan ang bahay na batong inyong itinayo. Nimalalasap man lang ang alak mula sa malalawak ninyong ubasan. Alam ko kung gaano karami ang inyong ginawang kasamaan. At kung gaano kabigat ang inyong mga kasalanan. Kayo'y humihingi ng suhol sa mga taong matuwid. At ipinagkakait ninyo sa mga mahihirap ang katarungan. Naghahari ang kasamaan sa panahong ito. Kaya't kung ika'y matalino, mananahimik ka na lang. Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama. Upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulad ng sinasabi mo, kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti. Peralin mo sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ni Yahweh, ang matitirang buhay sa lahi ni Jose. Kaya't sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon. Maririnig sa mga lansangan ang mga pagtangis, at ang mga paghihinagpis sa mga liwasan. Pati ang mga magsasaka ay makikidalamhati. Kasama ng mga beerang taga-iyak. May mga pagtangis sa bawat ubasan. Sapagkat darating na ako sa inyong kalagitnaan. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Para kayong umiwas sa leon ngunit oso ang nasagupa. O kaya'y gaya ng isang taong umuwi sa bahay. Ngunit pagsandal sa dingding ay tinuklo ng ahas. Magiging pasaykit na kadiliman at hindi kaliwanagan ang araw ni Yahweh. Araw na napakalungkot at napakadilim. Namumuhi ako sa inyong mga handaan. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinusunog. Handog na mga pagkaing butil at mga hayop na pinataba. Kahit na ang mga iyon ay handog pang kapayapaan. Hindi ko pa rin papansinin. Tigilan na ninyo ang may ingay na awitan. Ayoko nang marinig ang inyong mga alpa. Sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog. Gayon din ang katwiran tulad ng isang di natutuyong batis. Sa loob ng 40 taong pamamalagi ninyo sa ilang, O Israel, nagdala ba kayo sa akin ng mga handog na sinusunog at ng mga handog ng pasasalamat? Buhatin na ninyo ang rebulto ni Sokat na inyong hari at ni Kaiwan, ang Diyos na bituin, ang mga imahen na inyong ginawa. Dahil dito'y itatapon ko kayo sa kabila pa ng Damasco, sabi ni Yahweh, na ang pangalan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat.